Isang mapagpalang araw muli sa bawat isa sa atin. Ayan. Kamusta po kayo? Salamat sa Panginoon sa araw na ito at tayo po ay pinagpala ng Diyos, iningatan ng Panginoon, malakas, buhay, ayan, at nagising pa. Ayan, so salamat sa Panginoon. So, salamat po sa inyong patuloy na pagsama sa amin, no? At naway patuloy na pagpalain ang bawat isa sa atin, pagpalain ng Diyos ang buhay natin, ang ating pamilya at ang ating sambahayan. Ayan, so dyan lang po kayo, relax, you know, at sumubaybay sa ating devotion. So thank you sa mga response, no, ng ating pong mga kapatiran sa ating pong devotion. Ayan. So thank you din po sa response ng ating pong mga kamanggagawa at kapastoran, no, na sumusuporta, no, sa ating pong morning devotion. Ayan. So thank you po at least naririnig natin, no, at napapanood yung iba't ibang mga kapastoran natin at mga kamanggagawa dito po sa particularly sa ating pong section 6. Nakakarinig po tayo ng mga devotion, no, mensahe ng pagpapalakas mula sa ating pong mga kamanggagawa. And at the same time ay nakikilala din po natin, no, yung ating pong mga pastor at yung ating pong mga kapastoran ng section 6 through this devotion, no? So yan, so shout out po sa mga ating pong mga kamanggagawa, kapastoran at mga kapatiran sa iba't ibang dako, ng section 6 at naaabot po ng ating pong morning devotion sa iba't ibang mga lugar. So nababasa po natin sa mga comment, galing sa iba't ibang mga lugar. So praise God, sa ganitong paraan ay nakakaabot tayo at ng salita ng Diyos, no, at nakakatulong, hopefully, ay nakakatulong tayo, para sa mga kapatid natin na maipanalangin sila at mailapit sa Panginoon, at maidulog sa Diyos at siyempre ang salita ng Diyos ay mapalakas. Pwede rin po siguro kayong mag-comment ng inyong pong mga prayer request, para po sa amin pong sa mga kapastoran po, sa amin pong mga personal na mga prayer time ay mailapit po namin sa Panginoon yung inyo pong mga comment. So bagamat dito yung direktang prayer, kung magko-comment po kayo dito, ay hindi po agad namin kayo maresponduhan o makaka-response agad kami, but yun po kasi nire-replay naman po namin to, nire-review namin. So yan, pwede po namin i-follow up sa prayer, sa amin po mga prayer time, maganda, mas maraming makakapag-pray kapag siguro nakapagpadala kayo ng inyong mga prayer request, So pwede rin po namin itong ipag-pray. So sa sunod na devotion namin, so halimbawa po mag-comment kayo ngayon, maybe next na devotion ay may sama po namin sa panalangin yan. Okay, kung hindi man ay sa amin pong prayer time. So marami pong mga kapastoran ang nakakabasa, marami pong mga pastor ang magpipray. So mas maganda, at hindi lang pastor, mga kapatiran ay magpipray para sa inyo. Okay, so ayan, salamat sa Panginoon dahil tayo po ay sinasamahan ng Diyos. So by the way, ay
gusto ko lang pong i-shout out, ang si Ma'am Rowena, yan, no? Po ay kapatid ni Pastora Leng, Ma'am Weng, yan. So, thank you sa ang tawag dito, kami po ay nakapag-relax, nakapag-massage diyan po sa inyong lugar. Yan, diyan po sa Calmar, yan, sa Lucena City. Mayroon po sila diyang saloon, Weng and Dino Salon. Okay, so baka po, ayan. So, kapasal po kayo, ay napakabait pong tao. Yan. Salamat po ulit, Ma'am Weng. Yan. Doon po sa kasama po ninyo na nag-massage po sa akin. Ayan. Okay. So, ngayon po ay dadako na tayo sa salita ng Diyos. Kagaya po ng ating pinag-usapan ay sa aklat po ng Santiago, nakafocus po yung ating pag-aaral. James chapter 1. So ngayon po ay James chapter 1 verse 14 and 15. Okay, hopefully matapos po natin to, James 1 verse 14 and 15. Ang sabi po dito, natutukso ang tao kapag siya'y naaakit at nagpapatangay sa kanyang sariling pagnanasa. At ang pagnanasa kapag naitanim sa puso ay nagbubunga ng kasalanan. At ang kasalanan sa hustong gulang ay nagbubunga ng kamatayan. Okay? So, kagaya po ng mga pinag-aaralan natin, mula po sa umpisa, na nag-start yung atin pong, nag-resume yung atin pong devotion, ay nakafocus tayo sa aklat ni Santiago, So, mga una, patungkol sa pagsubok, at patungkol sa tukso at pagsubok, So, ang Diyos ay hindi natutukso at hindi rin siya nanunukso, kasi ngayon, ang pag-uusapan natin ay ang tukso. So, tukso at papaano ang tao ay natutukso. Papaano ang tao ay natutukso. Okay? So, sabi yan sa verse 14, natutukso ang tao. Yan. Papaano natutukso ang tao? So, natutukso ang tao kapag siya, okay? Natutukso ang tao kapag siya'y naaakit. So, kagaya ng sinabi ko na nakaraan, ang Diyos ay hindi natutukso, hindi siya maaring matukso at hindi rin siya maaring manukso ng sinuman. Kasi ang tukso, ang sabi diyan ay natutukso ang tao kapag siya ay naaakit. Ang Diyos naman hindi po naaakit Ang Diyos naman ay hindi kayang, walang kailangan ang Diyos para maakit siya sa ibang mga bagay. Okay. Kapag siya ay naaakit, ang may term dyan, yung pagnanasa Okay? Kapag siya ay naaakit sa kanyang sariling pagnanasa. Naaakit sa kanyang pagnanasa. Okay? Ang tukso ay nag-uumpisa kapag ikaw ay naakit. O naaakit sa iyong pagnanasa. Yun po salitang pagnanasa. Sa English kasi lust, yung lust. Iba naman po yung parang crave, yung parang gustong-gusto mo ng isang bagay. Halimbawa po, yung isa pagkain. Yung gustong-gusto mo yung pagkain mo, yung pagkain mo, parang matagal ka nang parang gustong-gusto mo talaga, ilang araw mo nang kinikrave
nakikita mo sa nakikita mo sa YouTube, napapanood mo, nakikita mo sa Facebook, napapanood mo sa television. Parang ang sarap, no? Ay yung namang talagang mga patalastas o napapanood natin, di ka talagang ginagawa ng mga tao para maakit ka talaga. Parang gustong-gusto mo talaga, no? So hindi man masama yun. Ang pinag-uusapan po natin dito, yung pagnanasa. Right? yung last. So alam naman po natin, no, kapag yung pagnanasa ay naranasan o na-experience natin, napakahirap tanggihan o napakahirap labanan, no? Lalo na kapag yun ay lagi mong nakikita, lagi mong nababasa, napapanood. Okay? So, nasa ano na po tayo ngayon? Nasa last na. Yung pagnanasang tawag doon, yung sexual o pagnanasa sa kasalanan. Okay? So, siyempre, ang pinakamatinding pang-akit ng mundo ng diablo ay lust of the flesh, o yung sexual pagnanasang sexual, yun talaga yung matinding pang-akit ngayon ng mundo, so kasi libreng-libre na ngayon, no? Malayang-malaya, pwede kang pumasok kahit saan, no? Kahit nasa loob ka lang ng bahay mo, nasa kwarto ka lang, dami mo pwedeng pasukan ng mga site, no? Kapag hawak mo ang gadget mo, cellphone, laptop, computer, no? Iba pang mga bagay, napakadali na lang. Napakadali ng access ngayon, no? So, madadala ka talaga, matatakay ka talaga. So, ang sabi diyan, ang natutukso ang tao kapag ang tao ay naaakit sa kanyang sariling pagnanasa. Alam naman po natin, no, yung pinagmulan kaya pumasok ang kasalanan sa mundo, sa buhay ng tao dahil sa pagnanasa din, so alam natin, no, si Eva, ang unang babae na nilikha ng Diyos ay natukso. So alam natin yung kwento, yung sabi ng tinukso ng diablo, ginamit ng diablo yung ahas at kinausap si Eva. So alam natin yung kwento. Pagkatapos noon, napagmuni-muni, yan, nabuo, yan, sa isip ni Eva na parang maganda. Nabuo sa isip ni Eva na parang maganda ang maging marunong, maganda ang maging matalino, no? So, naisip niya at nabuo sa isip niya. Alam po yung term na yun. So, kung babasahin natin yung kwento, no, mula sa panahon nila Eva, doon talaga nabuo yun eh. Nabuo sa isip niya, at nung naisip niya na parang maganda, naakit siya. Nung tinignan niya yung bunga ng puno, yan, hindi po mansanas yun, ha? Okay, tingnan niya yung puno, wow, parang ang ganda. Lumapit siya, hinawakan niya. Yan, naakit po kasi siya. So, naakit siya, kaya po siya ay natukso. So, ganun din po sa atin bilang mga mananampalataya. Alam niyo po, ang tukso, nangyayari yan sa mga Kristiyano. Yan. So, pag-usapan natin yan siguro sa iba pang mga pagkakataon. So, actually, nung last na mga before natigil yung devotion natin, ay napag-usapan yan nung mga nakaraan eh. So, hindi ko lang alam kung na-review po natin. So, baka po, naituro po ni Pastora yan eh, temptation is real. Temptation is real. Hindi ko lang po alam kung nasubaybayan po ninyo yon,
o kung napanood ninyo. Kung hindi po, ay baka po ipapalo up po namin yung lesson na yan, no? Temptation is real. Ang tukso ay nangyayari lamang sa mga Kristiyano. Yan. Bakit po? Kasi ang mga hindi Kristiyano, hindi na kailangang tuksuhin. Dahil yun naman talaga ang kanilang ginagawa. So, ang tukso, ang tukso, yan yung panlaban ni Satanas. Kumbaga, yun yung paraan ni Satan para saktan ang Diyos ay tuksuhin ang mga anak ng Diyos. Yan. Okay? So, hopefully, ay ma-review po namin uli yung mga lesson namin iyon. So, hindi ko po maalala kung yun po ay na-play na. So, okay. So, by the way, so balik po tayo. Ano sabi dyan? Natutukso ang tao kapag siya'y naaakit. Ayan. So, sa Eva, yun yung nangyari sa kanya. Parang nabuo sa isip niya, parang maganda ang maging marunong. Yan, no? Parang maganda yung alam mo ang maraming mga bagay. Yan. So, siguro, matagal na panahon niyang pinag-isipan, pabalik-balik sa Diyos, nakikita niya lagi yung puno at yung bunga, at hanggang sa bandang huli, nilapitan niya at hinawakan. So, naakit na po talaga siya. Yan, no? Kapag natutukso ang tao kapag siya ay naaakit sa kanyang sariling pagnanasa. Pangalawa, natutukso ang tao kapag siya ay napatangay. Yan. Ito na po yun. No? Kapag ang tao ay naaakit sa maraming mga bagay, naaakit sa mga bagay na hindi kalooban ng Diyos, naaakit sa mga bagay na lust, o yung lust po kasi parang yung kalaswaan, hindi lang sa mga sexual, kung pwede rin sa mga bagay na hindi kalooban ng Diyos, yung mga vices at iba pang mga bagay na hindi gusto ng Diyos, so hindi kalooban ng Diyos o labag sa kalooban ng Diyos. Kapag naaakit tayo sa ganitong mga bagay, so bantayan po natin ang ating mga sarili. Bantayan po natin ang ating mga puso. Bantayan po natin yung ating mga pagnanasa. Okay? At baka po tayo maakit. Kapag ka naakit, yan, ito na yun ang problema. Kapag naakit ka sa isang bagay, parang po yung pagkain eh. Kapag halimbawa parang ikaw ay nagda-diet ng pagkain, parang gusto mo nang nararamdaman parang ang bigat ko na, parang laki ko na. Parang gusto ko nang mag-diet. Pero nandiyan ka naman lagi at lagi mong nabubuksan, pinapanood sa nakikita, napapanood, nadadaanan ay yung mga masasarap na pagkain. Parang ang hirap kontrahin yung sarili. Ang hirap kalaban ng sarili, So, parang gusto mo talaga. So, ganun din po sa kasalanan, ganun din po sa tukso. Kapag lagi mo yung nakikita, maaakit ka po talaga niyan. And the worst, pagkasunod niyan, ay matatangay ka na niyan. Okay? So, nag-umpisa sa ikaw ay inaakit, ganun si Satanas po Inaakit ka sa maraming mga bagay. Nandyan lang yan. So, kapag ikaw ay inaakit, yan. So, may risk na po doon. Medyo delikado na yun. Pero ingatan mo yung sarili ko ba? Bantayan mo ang sarili mo. Baka mahulog ka na dyan. So, and the worst nga ay napatangay. So, natutokso ang tao kapag siya'y naaakit at nagpapatangay. Yan, ito na po yun. Nagpapatangay. Naaakit ka at natangay ka na nga. So, si Eva, nung hawak niya na yung bunga, wala na. Natrap na siya doon. Naakit na siya. Natrap na siya. Hawak niya na.
pinitas. Ayan. So pagkapitas, okay pa eh. Okay pa rin. Hanggang sa kanyang kinagat na. Yan, ito na po yung nagpatangay na, naakit na, at habang tinitingnan niya, habang tinititigan niya, ang ganda, ang sarap, mukhang ang sarap, mukhang ang ganda. Ganun din po ang tukso po eh. Grabe ang tukso ngayon kung makaakit, no? Kung mangakit sa tao, mangakit lalo na sa mga Kristiyano. Yan, no? Ay naakit ka na. Si Eva, pinitas, yan, hinawakan, hindi pa rin masama, hinawakan, pinitas, at bandang huli, yan, kinagat na, nagpatangay na sa tukso. Hindi lang siya, dinalhan niya pa si Adan, thoughtful, mabait pa si Eva, dinalhan niya pa yung kanyang asawa, nung nangyari yung mga bagay na yun, dinalang kita ng masarap na pagkain ng bunga. So, walang tanong-tanong, si Adan, kumagat na rin at kumain. Okay. So, pareha silang napatangay. At dito, and the rest is history. Dito na po nangyari yon mula noon hanggang ngayon. Tuloy-tuloy na nangyayari sa tao. Pumasok ang kasalanan, pumasok ang tukso. Hanggang ngayon, nangyayari yan sa tao, lalo na sa mga Kristiyano. Okay? So, bantayan po natin ang ating sarili, bantayan po natin ang ating mga buhay, bantayan natin yung ating mga ginagawa, bantayan natin yung ating napapanood, bantayan natin ang ating mga kilos, bantayan din natin maging ang ating pamilya, ang ating sambahayan, ang ating mga anak. Kasi po, pag yan ay nasa kwarto na nila, hindi mo na hawak, hindi mo na alam kung anong ginagawa, hindi mo na rin alam kung ano ang pinapasok. Ganun po yun eh. Kapag kahit nasa loob ka ng bahay mo, nasa loob ka ng kwarto mo, pwede kang pumasok sa iba't ibang mundo kapag hawak mo ang gadget mo. No? So, ingatan po natin, bantayan po natin ang ating sarili. Sa biyaya ng Diyos, ay baka po ma-review po natin yung ibang mga lesson namin ni Pastora patungkol sa tukso at po paano mapagtagumpayan ang tukso. Ano po? Okay. So, ayan. So, salamat sa Panginoon. Salamat po ulit sa inyong panonood. At muli paalala, bantayan natin ang ating mga sarili. Okay? So, pangalagaan natin ang ating buhay bilang Kristiyano. Okay? So, tayo po ay saglit na manalangin. Aming Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sa biyaya mo, sa pagpapala mo, sa araw-araw na aming pong nararanasan, araw-araw na aming pong experience sa buhay. Thank you po dahil hindi mo kami pinababayaan. Salamat po dahil sapat ang iyong kapangyarihan para kami gabayan at ingatan sa aming buhay pananampalataya. Salamat po, Panginoon. Lord, patawarin mo po kami. Patawarin mo po kami, Panginoon, sa mga panahon na kami ay naakit at napatangay sa tukso at sa alok ng sanlibutan. Patawarin mo po kami. Lord, linisin mo po kami at gabayan, Panginoon, sa aming mga buhay. At kayo, nawa ay lagi naming maparangalan, Panginoon, sa bawat oras, sa bawat bahagi. Panginoon, pagpalain mo po ang aming pamilya, pagpalain mo po ang aming sambahayan, Panginoon, at isinasama din po namin sa panalangin ang aming pamilya at aming sambahayan. At inihingi din po namin ng patawad kung ano man po kanilang mga nagawang pagkakamali at pagkakasala. Panginoon, salamat po sa araw na ito. Gabayan mo po kami at ang araw nito ay magiging pagpapala, magiging biyaya, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Tanggapin namin, Panginoon, ang biyayang iyong inilaan, Panginoon, sa araw na ito. Ang pag-iingat, ang pagpapala, Panginoon. Ingatan po kami, proteksyonan po kami. Ilayo kami, Panginoon, sa anumang uri ng kapahamakan at maging sa anumang anak ng sanlibutan. Salamat po, Ama. Salamat po, Banal na Espiritu Santo. Salamat po, Panginoon sa Kristo. In the name of Jesus we pray. Amen.